Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. For our announcement, maaga hong pamasko sa inyo, may promo package ho kami. Malaki ho ang madi-discount ninyo at libre na ho ang check-up pag nag-avail kayo. So, detox plus blood cleansing, meron hong may kasamang vector scan, merong wala. So, but I suggest, piliin nyo ho yung may kasamang vector scan. And yung IV laser po natin, isa to sa blood cleansing na ginagamit natin. And one of the latest from Russia, which has 3 colors, red for chi and circulation, blue to kill eggs of parasite, virus, bacteria, and green light, and also blue light for tumors and cysts and cancer, and green light for boosting immune system and improving oxygenation. Now, naka-almost 50% po itong IV laser natin, but until supply last. Pag naubos na ho yung needle, wala na ho tayong promo. Marami na hong nag-avail kasi more than a week na namin itong pinaplug. Pwede na ho kayong mag-prepaid right now. Kahit ho hindi nyo pa gagamitin, basta ho pasok na kayo sa promo, pwede nyo hong gamitin later. And paki-like, share and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo hong balikan dyan at i-search. Ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa blue light. Okay. So, blue light ho ba ito ng ano? Blue light ho ito ng cellphone. Marami ho sa atin ang gamit lang ng gamit ng cellphone, hindi ho alam na ito ay may blue light. Hindi lang ho natin nakikita. And ang pinaka-bad ho sa paggamit ng cellphone is yung nakapatay ang ilaw ninyo. Tapos ang liwanag lang ho ng cellphone ninyo ang nakailaw. No? So very bad ho yan sa ating retina ng mata. Ang retina ho natin pag nasira, mabubulag ho ang tao. No? Yung exposure ho to excessive blue light, especially from digital screens and artificial lighting, can have several potential side effects. Isa na ho dyan, of course, yung eye strain. So, napapagod ho, nai-stress yung mata. Prolonged exposure to blue light can cause digital eye strain or computer vision syndrome, leading to symptoms like dry eyes, maghe-headache kayo, and nakakalabo ho ng mata. So, akala ninyo yung paglapit lamang sa TV ang nakasisira ng mata. Hindi po, pati cellphone. Pag sobra-sobra ho ang gamit at pag nakapatay ho ang ilaw, diba, mahihiga na kayo sa gabi, pinatay na lahat ng ilaw, o eto, magbubukas ng cellphone, nagpapaantok, yan ho ang pinakabad sa lahat. Nagkokos din ho yan ng sleep disruption. So, ang blue light ho can interfere with your circadian rhythm. And, ayun, ano ho ba yung circadian rhythm? Ito po yung pag-a-alternate ng daylight and nighttime. Kung kailan ho may sunlight, araw, at kung kailan walang sunlight, gabi. And nadi-disrupt ho yung sleeping pattern, making it harder to fall asleep and affecting the quality of sleep. Hindi ho ba diniscuss na natin ang tungkol sa sleeping na merong
biological clock ang katawan, tagda 2 oras bawat organs natin. And sabi natin, ideal time to sleep is 9 p.m. because that is the time of release of melatonin. Pag hindi ho kayo nakatulog sa 9 p.m., cortisol ang i-release ng katawan, which is a stress hormone. Yung beauty rest po, that is sleep 1 to 2 hours before 12 midnight. Diyan ho natin makukuha yung pinakamalalim na klase ng tulog. Aabot ho tayo sa stage 3 and 4, which is nandiyan po ang cell repair nangyayari. Wala hong kwenta ang tulog pagka stage 1 and 2 lang because hindi ho natin na-attain ang cell repair. And yung kasabihan hong matulog ka ng maaga sa mga bata para tumangkad ka. May katotohanan ho yan kasi ang release ng growth hormone is 11 p.m. So yung mga batang laging puyat, hindi ho nila na ma-maximize yung pagtangkad nila. And of course, yung binanggit ho natin na 11 to 1 ng gabi't madaling araw, pahinga and rejuvenation ng gallbladder. 1 to 3 a.m., pahinga and rejuvenation ng liver. Yung 4 hours po yan ang best and most important time of sleep because dyan ho nangyayari yung 3 important function which is cell repair, cell detoxification, and hormonal production. Kaya ho tinatagyawat pagpuyat, nai-impair ho yung production ng hormones. You look haggard because hindi nakapag-cell detox yung ating katawan at hindi ho nakapag-cell repair, no? Pag binaliktad kasi nga ho, halimbawa na-disrupt yung tulog nyo, madaling araw na kayo nakatulog, or maaga na, 5:00 na ng umaga, hindi pa kayo nakatulog because of kasi cellphone ninyo. Kahit ho itulog nyo yan maghapon, it will not compensate anymore the 11 to 3 na dapat tulog kayo. Because tag to 2 hours kada organ. Yung 11 to 1 ho ng tanghali, ibang organ na po yan. That is our heart. And 1 to 3, that is already our small intestine. So, kailangan ho, yung biological clock ng katawan natin mag-coincide sa tamang circadian rhythm ng environment natin. Kaya ho may jet lag. No? So, umalis kayo ng gabi, pagdating nyo dun sa ibang bansa, gabi uli. Di ho ba ilang araw bago maka-adjust yung katawan natin? Because nagkakaroon ho ng chaos yung katawan natin, biologic clock, hindi ho siya magtugma sa circadian rhythm. Nagkakagulo-gulo ho ang function ng katawan. Same thing with using too much of your cellphone. Yung biological clock ho ng katawan na di-disrupt, affecting your sleep and your quality of sleep. And di ba ho, ang sleeping nakaka-add ng buhay sa atin because it adds chi to our body. And chi is what? Innate energy. It is the life force. So, pag nabawasan ang tulog o kulang ang tulog araw-araw, nababawasan ho ang length or span of life ninyo. Why? Because yung sleeping ho can lengthen your telomere. Telomere is part ng DNA ninyo sa dulo which is responsible for your span of life, yung haba ho ng buhay ninyo. Kaya cellphone lang ho yan, pero ang laki ng effect sa buhay ng tao, no? And nakaka-increase din ho ng risk of macular degeneration. Ito po sakit which is common sa mga matatanda, elderly. Some studies suggest that long-term exposure to high-energy blue light may increase yung risk of age-related macular degeneration, which is a serious kind of eye condition. Nagkokos din ho ito ng retinal damage, sabi ko sa inyo kanina. Overexposure to blue light, particularly from the sun, pwede rin hong sa sun, hindi lamang ho sa cellphone, pwede rin hong sa TV screen, no? Can potentially damage the retinal cells in the eyes. And retina, yan ho ang pinaka back part ng ating mata. Pag yan ho ang nasira, 100%
bulag ho ang tao. And increase the risk of digital devices. So, yan hong mga gadget na yan. Ang extensive use of digital devices emitting blue light may contribute to a greater risk of side effect, of course, no? Pwede ho tayong may mga binibenta na ho ngayon na blue light blocking glasses. Salamin ho ay glasses na may anti-blue light blocking, no? And yung cellphone po, pwede nyo rin niyang i-adjust sa screen setting to reduce blue light emission. So, hanapin nyo ho, may adjustment po yan. Ayun ho, mag-take ng regular break from screen to rest your eyes. So, hindi po yung sige-sige lang, no? Magsisisi ho kayo pagka sira na ang mata nyo, hindi nyo na maibabalik. How to prevent harmful damage from cellphone? Syempre ho, kailangan nating mag-limit ng screen time. So, mag-set lang ho ng daily limits on how much time you spend on your phone, especially for non-essential activities. Yun bang di naman kailangan, nag-games lang kayo. So, meron hong tao, naglalakad, nagse-cellphone, kumakain, nagse-cellphone, may kausap, nagse-cellphone, which is kulang na lang ho madapa. So, hindi ho ayos yun. Ano? So, very impolite ho yan sa kausap nyo na nagse-cellphone kayo, may kaharap kayo sa lamesa. Wala hong respeto sa pagkain, kumakain, nagse-cellphone. And pwede ho kayo mabangga ng sasakyan, yung nagse-cellphone, naglalakad. No? So, wag hong ganun. May oras ng cellphone, may oras naman hong hindi. Use the 20-20-20 rule. So, ibig sabihin ho nun, every 20 minutes, mag-take ng 20-second break. Tandaan nyo? So, every 20 minutes, magbe-break kayo ng 20 seconds. At you will look at something in 20 feet away to reduce your eye strain. So, natandaan nyo, tatlong 20-20-20. Every 20 minutes, ire-rest ninyo yung mata nyo ng 20 seconds and titingin ho kayo sa malayo. Mas maganda kung green light, mas nakakapahinga yung green, something green, nakakapahinga ho yung eyes 20 feet away from you. So, nakakapahinga ho ang mata. Lalo na ho yung ang trabaho maghapon ho nakaharap sa computer. O at least ho yan, computer ang kaharap. Pero yung cellphone ang kaharap mo at puro ho nag-i-scroll lang kayo ng FB at YouTube, masira man ang mata nyo, kasalanan nyo na ho yan, no? And kung nagge-games lang kayo, wala namang katuturan, no? And also, pwede nyong i-adjust ang screen brightness and blue light. Yun nga sabi ko sa inyo, gamitin nyo ho yung features like night mode or blue light filters. Meron hong ganyan sa cellphone ninyo para ho ma-reduce yung impact ng blue light on your sleeping pattern. Mag-maintain din ho ng good posture. So, kailangan ho, let us be mindful of our posture when using your phone to avoid neck and back strain. Minsan ho kasi, pag natutok na ang mata sa cellphone, kung ano ho yung pagkakaposisyon, yun na. Kahit ho nakatagilid sa upuan, kahit ho nakasabit na lang yung kabilang paa, sa sobrang focus ho doon, pag natingin na sa cellphone, di na ho naaayos ang position. So, hold your phone dapat at eye level when possible. Mag-take din ho ng regular breaks. So, give your eyes, hands, and mind a break from your phone. So, mag-step away ho kayo from screens and mag-engage kayo sa mga physical activities. So, wag ho puro phone na lang. Keep the phone at a safe distance. So, keeping your phone too close to your body, especially while sleeping, to minimize potential radiation exposure. Pag tulog ho tayo, dapat yung mga cellphone natin is at least 1 meter away from us. Wag ho yung katabing-katabi. Kasi ho, pagpasok ng text, kung ano man ho ang papasok dyan ng mga alert, so dadaan ho ang radiation, kung very close sa katawan ninyo, minsan ho yung laptop nilalagay sa dibdib, nakatulugan na hanggang umaga, andyan dyan nakadikit sa'yo, pasok ho lahat ng radiation. And yung mga male
individual ayaw hong magdala ng bag. So, ang cellphone ho nila nasa bulsa. So, lalo na kung sa harapan, tatamaan ho yung scrotum. No? Sa scrotum ho, di ho ba? Diyan pinoform ang sperm cell ng mga kalalakihan. So, makakadagdag ho yan sa sterility ng mga kalalakihan. Mamamatay ho yung sperm cell. It is because, di ho ba ang sperm cell, sa init nga lang ho, kaya nga inilabas ng Diyos yan sa katawan eh. Kasi pag inside the body ho, yung body heat natin can kill the sperm cell and hindi niya ho kaya i-endure yung kahit na body heat lang. So kaya ho ginawa ng Diyos na ang anatomy nasa labas yan para ho mabuhay ang sperm cell. Pag naglalagay kayo ng cellphone sa bulsa, mga kalalakihan, you are compromising your sperm count and it might add to sterility, lalo na kung ang lahi ninyo isang anak lang o tapos laging kalalakihan mo kasi ayaw nila magdala ng bag, no? So kaya ang cellphone nila nasa bulsa. Ay syempre ho ilalagay sa harap kasi sa likod mai-snatch ho yan or mananakaw, no? So better magdala na lang ho ng bag, yung panglalaking bag, no? Para ho hindi inilalagay sa bulsa. As much as possible, gumamit ho ng headphone or speakerphone para ho ma-minimize yung prolonged contact between your phone and your head. Di ho ba? So, by using headphone or speakerphone function during calls, dapat ho, pag sasagot kayo ng phone, use your left ear. Wag ho right ear. Mas direct to the brain ang right ear. So, pag sasagot ho, left ear. Mas safe ho yun. But, of course, mas safe po ang naka-earphone kayo. Pwede ho mag-speakerphone. Kung hindi naman ho private yung pinag-uusapan at kayo lang naman, speakerphone yun na lang. But, pag kailangan ho kasing private, mag-headphone po kayo. Para ho, kung sa maghapon, ang dami nyo hong tawag, hindi ho ba? Ibig sabihin ho, mag-schedule kayo ng phone time free. So, such as during meals or before bedtime, to reduce dependency on your device. Yun nga sinasabi kong may tamang oras ho sa paggamit ng cellphone at hindi dapat. So, kaya ho, phone detox time. Yung sabihin, may pahinga. And be mindful of app usage. I-review ho and i-reduce app usage, especially ho sa social media to avoid addictive behavior. So, totoo po yan. So, may addictive behavior yun, mga ganyan, no? Kaya ngayon ho, ang tao hindi nagsasalita. Bihirang magsalita. Ang kausap ho lagi, cellphone. Kaya parang mga robot, parang mga, ano ba ito, yung naglalakad ng wala sa sarili, no? So, parang ganyan, naglalakad, hindi nagsasalita, pero kausap cellphone. So, ganyan na ho ang tao ngayon. Kada nasa pila, lahat po yan nakahawak ng cellphone. Ganyan na po, iba na. Stay informed. So, keep up with research on cellphone safety and make informed ng choices about your device usage. So, kaya ho dapat may oras ho ng paggamit ng cellphone, of course, to become updated. Talagang lalagyan nyo ng oras, o ito time ito para magbukas ako ng cellphone ko, o ito naman hong ganitong oras, time to ng pagkain ko, o time to ng pagtulog ko. Kailangan ho may self-control. And yun na nga ho, better use yung earphone para malayo ho kayo sa unit ninyo. Kasi pagpasok ng call, pagpasok ng text, ayun na ho, use your left ear. Kasi ang right ear, especially call, ang lakas ho ng radiation ng call. And if you are going to use your right ear, direkta ho sa brain yan. So, from now on, you need to use left ear for answering calls. Kung marami hong masyadong call, you need to use earphone. Kung ayaw ho ng speakerphone. And ayun na nga, pag natutulog ho, iwasan ang nakakabit sa katawan ang cellphone. Mga laptop, wag hong ilagay sa dibdib. At pag nakatulugan, hanggang umaga ho, pasok dyan lahat. At least
1 meter away from you ang cellphone. So kung meron ho kayo 3, 4 na cellphone, lahat ho nakapaligid sa inyo, nasa may ulo nyo, nasa ilalim ng unan, o di ano na ho yung brain ninyo, kada pasok ng text, dadaan sa brain ninyo. Yung kalalakihan ho, ilalagay sa bulsa. Paano naman yung sperm cell ninyo? No? Napakarami hong side effect na hindi natin halos pansin. But yung radiation ho kasi nito, hindi siya bigla. Pero yung paunti-unti hong radiation nito, if it is daily, it matters. No? Ang 1 year natin, 2 years, 3 years, no? Yung wifi pa lamang ho, may radiation na yan eh. So pagpasok pa sa cellphone ninyo. So napapaligiran na nga ho tayo ng mga magnetic field. May smart dito sa kabila, may globe doon sa kabila, di ho ba? Lahat ng bahay, may wifi, minsan hindi lang isang wifi. So napapaligiran na ho tayo ng ganyan. Kaya the only thing that we can control is what? Using cellphone. So maging wise na ho and use your wisdom para ho sa sarili nating health. So Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 3042. Bakit po, Dok, nawawalan ako ng lakas pagkatapos magtrabaho at parang antok na antok ako? Okay, so kailangan ko kayong ma-check up kasi sa vital signs pa lang ho ninyo, kailangan na nating malaman kung nasa normal ang blood pressure ninyo. Kailangan din ho nating matest kung normal ang sugar kasi yan hong dalawang yan ang basic regarding sa hilo, panghihina. Pag mataas ho ang BP nyo, para kayong antok na antok, ni halos hindi nga kayo makalakad dahil nanghihina kayo. Ang very high sugar, ganun din po. So, parang antok na antok. So, hindi ho natin pwedeng hulaan, hindi ho tayo pwedeng naghuhulaan lang aside from physical check-up and baka din ho may pulmonya kayo, pwede rin ho. Aside from physical check-up ng doktor, kailangan din ho natin ng laboratories to properly evaluate you. Magagamot naman ho yan. Kaya lang, kung sugar at BP ho, kailangan maaga pa ho malaman na bago pa ho magkaroon kayo ng komplikasyon sa diabetes at bago pa ho kayo ma-stroke and heart attack naman sa high blood. Very basic po ang high blood and blood sugar but it is very important for us to know. Nagagamot naman ho yan, kaya lang kailangan ho nalalaman as early as possible, no? Wala tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. And kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia or asymptomatic pneumonia. Ang dami ho namin na nakakatch, lalo na ho sa elderly. Wala hong ubo, sipon, lagnat. Pag inauscultate mo ho, ang daming crackles ng likod, no? So, sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detox and blood cleansing kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. So, i-avail nyo ho ang promo package namin sa detox blood cleansing. Meron ho tayong may kasamang vector scan, meron naman din hong wala. But I suggest yung may vector scan ho ang kunin ninyo kasi marami ho tayong madidiscover na sakit na wala po kayong simptomas, no? So, early catch po siya sa vector scan. Nauuna ho siya mag-positive than laboratory test. And yung IV laser ho natin, naka almost 50% discount until supply last. Pag naubos na ho kasi yung needle natin, wala na ho tayong promo. And pwede na ho kayo kasing mag-prepaid right now. Kahit hindi nyo pa ho magagamit, pwede nyo gamitan later pagka ho may enough time na kayo. At least ho, naka-avail kayo ng promo, hindi ho kayo napagsarahan ng
promo, no? And kung nag-avail ho kayo, alin man sa package natin, libre na ho ang check-up ninyo, no? Paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook, para ho makatch ninyo yung mga na-miss out nyo yung episode. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumay niyong katotohanan. Salamat po.